King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 15-16. Labanan muli ang Beiming Hui. Malapit sa Burning Heaven Sea, pinangunahan ng Divine Emissary Beiming Hui ang dalawang Palace Kings God Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude sa paghahanap kay Zhao Yufei. Si Beiming Hui ay may hawak na isang hugis parihaba na aparato na may pilak na bola sa gitna nito. Ito ay isang instrumento sa paghahanap ng Heaven's Legacy Race. Natagpuan nila ang mga bakas ng enerhiya ni Zhao Yufei at nilikha ang instrumento sa paghahanap na ito upang subaybayan siya. Yung Zhao Yufei, saan lang siya nagtatago? Ang God Lord Tyrant Dragon ay medyo nag-aalala. Habang nagrereklamo siya, biglang nag-flash ang search instrument sa kamay ni Beiming Hui. Nandyan si Zhao Yufei. Masayang sabi ni Beiming Hui. Lumipad ang partido sa direksyon na ipinahiwatig ng instrumento sa paghahanap. Sa kabilang dulo, ang God Lord Bloodthirst at ang Elder ay nasa kalagitnaan ng paghabol kay Zhao Yufei, ngunit biglang nagbago ang direksyon ng kanilang target. Higit pa rito, ang pagbabagong ito ay naging dahilan upang mas mapalapit sila kay Zhao Yufei. Anong problema ng babaeng ito? Nataranta ang matanda. Kalimutan mo na yan. Kunin muna natin siya. Ang mga mata ni God Lord Bloodthirst ay kumislap ng matalim na liwanag habang ang kanyang bilis ay biglang tumaas. Ito ang Chanhe Zone, ang teritoryo ng Purgatory Sacred Land. Kailangan bang mag-alala ng husto tungkol sa kanilang mga aksyon? Swoosh swoosh. Binago ng dalawang God Lord ang kanilang trajectory upang ipagpatuloy ang pagtugis. Sa kasalukuyang distansya, nakapaglansad sila ng mga pag-atake na maaaring makagambala kay Zhao Yufei. Whoosh! Bang! Inilabas ng God Lord Bloodthirst ang isang daliri, nagpakawala ng madugong sinag ng liwanag. Sa malayo, naunawaan ni Zhao Feng na sinusubukan ni Zhao Yufei na protektahan siya sa pamamagitan ng pagsisikap na ilayo ang mga humahabol sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting init, ngunit mas matinding galit ang naramdaman niya. Brother Xin, mangyaring magbigay ng kamay. Agad na sinabi ni Zhao Feng. Ang mga kaaway ay mga God Lord, at hindi niya mailantad ng walang ingat ang kanyang sarili. Bukod pa rito, sapat na si Xin Wuang. Swish! Bumaril pasulong si Xin Wuang. Ilang sandali pa, nagpakita siya sa harap ng God Lord Bloodthirst at ng matanda. Boom! Bang! Ang pag-atake ng God Lord Bloodthirst ay tumama sa katawan ni Xin Wuang at madaling naharang, sumabog sa isang pagsabog ng madugong apoy. Ang God Lord Bloodthirst at ang matanda ay parehong nanginginig sa takot. Ang sinumang napakadaling harangin ang pag-atake ng God Lord Bloodthirst gamit ang kanilang divine body ay maaaring isang second heaven na nagpapadalisay sa katawan o isang third heaven. Sa madaling salita, itong God Lord na nagpakita sa kanila ay hindi isang taong maaari nilang masaktan. Senior, patawarin mo kami. Ang isang ito ay ang God Lord Bloodthirst ng Purgatory Sacred Land. Nagkaroon kami ng away sa babaeng iyon sa unahan, kaya hinabol namin siya. Agad na ibinaba ng God Lord Bloodthirst ang kanyang ulo at nagsimulang magpaliwanag. Sa kanyang pananaw, ang taong ito na biglang nakialam ay tiyak na kamag-anak ng babaeng spiritual race. Malaking kasalanan ang ginawa namin. Patawarin mo kami. Humingi ng tawad ang matanda. Si Zhao Feng ay nagmamasid mula sa malayo, at siya ay nasa kalagitnaan ng pag-concentrate ng kanyang isip upang may message niya si Zhao Yufei. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Zhao Feng ang tatlong figure sa kanyang larangan ng paningin, at agad siyang ngumisi. Natagpuan siya. Naging nasa sabik ang God Lord Heavenly Solitude. Inaasahan niya na sila ang unang grupo na makakahanap ng target. Ang hitsura ng grupo ni Beiming Hui ay natural na napansin ni Zhao Yufei. Napakalakas. Ang malalakas na aura na pinalabas ng tatlo ay nagpaalarma kay Zhao Yufei. Sa parehong pagkakataon, naramdaman niyang may kakaiba. Bakit nakatagpo siya ng napakaraming makapangyarihang God Lord sa napakaikling panahon? Sige. Nakatutok ang mga mata ni Beiming Hui habang inilalabas niya ang enerhiya ng primal chaos mula sa kanyang mga kamay. Ikaw. Nalaman kaagad ni Zhao Yufei na masama ang sitwasyon, ngunit wala siyang kapangyarihan laban sa pag-atake ni Beiming Hui. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang daloy ng enerhiya ng primal chaos ang dumaan sa kanya. Boom! Bang! Crash!
Nagbanggaan ang dalawang enerhiya ng Primal Chaos, na nagpakawala ng bagyo ng Divine Power. Kasabay nito, lumitaw si Zhao Feng sa tabi ni Zhao Yufei at pinrotektahan siya mula sa bagyo. Ang enerhiyang ito. Zhao Feng. Bumaba ang ekspresyon ni Bame Inghui, at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Brother Feng. Agad na hinawakan ni Zhao Yufei ang braso ni Zhao Feng. Ayos lang. Nandito ako. Ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang ulo at malumanay na sinabi. Ngunit si Zhao Feng ay talagang nakaramdam ng ilang panghihinayang. Dapat ay nahanap na nila si Zhao Yufei bago ang Heaven-defying faction, perpektong nalutas ang lahat. Nako, sa mahalagang sandali, lumitaw ang mga miyembro ng Heaven-defying faction, at lahat sila ay kakilala. Sa malapit, nakalulungkot din si Xin Wuang. Naglalaban sila sa bawat segundo kasama ang Heaven-defying faction para mahanap muna si Zhao Yufei. Bagamat sila ang unang nakahanap sa kanya, ang Heaven-defying faction ay nasa likuran nila. Zhao Feng, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Nagdilim ang ekspresyon ni Bame Inghui habang siya ay sumisigaw. Wala na siyang pakialam kay Zhao Yufei ngayon. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan lamang nilang hulihin si Zhao Yufei upang pilitin ang Ninth God Eye. Pumasok ka. Agad na dinala ni Zhao Feng si Zhao Yufei sa kanyang Dream Divine Kingdom. Sa kabilang panig, isinantabi ni Xin Wuang ang Godlord Bloodthirst at agad na umatras. Swoosh! Swoosh! Sina Zhao Feng at Xin Wuang ay bumalik upang sumali sa Twilight Valley. Si Zhao Feng at Twilight Valley ay may bilis na halos walang kapantay sa hanay ng Third Heaven Godlords. Kahit kay Xin Wuang, ang kanilang bilis ay bahagyang naapektuhan. Agad na humabol ang grupo ni Bame Inghui, ngunit natuklasan nila na hindi nila kayang isara ang distansya. Itong batang ito, naabot na ba niya ang antas na ito? Habang ang mga figure na iyon sa unahan ay unti-unting lumaki ang agwat, si Bame Inghui ay natigilan. Nang marinig niyang sinabi ni Yu Liuping na pinatay ni Zhao Feng ang Third Heaven Godlord sa Qixing Zone, nahirapan siyang paniwalaan. Ngunit sa sagupaan ngayon, at sa bilis na ipinakita ni Zhao Feng, nagsimula siyang maniwala. Naalala niya kung paano halos walang kapangyarihan si Zhao Feng laban sa kanya noong una silang nagkita, ngunit sa loob lamang ng ilang maikling taon, nagawa niyang maabot ang antas ng kapangyarihang ito. Napabuntong hininga na lang si Bame Inghui. Ito talaga ang may hawak ng Ninth God Eye. Hindi tayo makakahabol. Ano ang gagawin natin, Han or Divine Emissary? Nag-aalalang nagsalita si Godlord Heavenly Solitude. Walang dapat ikabahala. Hindi sila pwedeng umalis. Hindi ganoon kabahala si Bame Inghui. Hindi lang siya ang Divine Emissary na naghahanap kay Zhao Yufei. Nang matuklasan niya si Zhao Yufei, nagpadala siya ng mensahe sa lahat ng iba pang miyembro. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal pagkatapos magsimulang tumakas ang grupo ni Zhao Feng ay may isang malakas na enerhiya ang lumitaw sa kanilang harapan. Hahaha, hindi ko talaga inaasahan na lilito ang Ninth God Eye at itapon ang sarili sa lambat. Bumungad ang isang payat na lalaki na nakasuot ng puting roba. Isang Divine Emissary. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Feng. Nakita ni Zhao Feng ang lahat ng Divine Emissaries sa Heaven's Legacy Race Divine Kingdom at naalala ang lahat ng kanilang hitsura na parang kahapon lang. Ang lalaking ito na nakasuot ng puting damit ay isa sa mga Divine Emissaries na ito. Light Race. Nararamdaman ng Twilight Valley ang isang pamilyar na bloodline na enerhiya mula sa lalaking ito na nakaputing damit. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang itim na babae sa Second Heaven. Mula sa kanyang cultivation, malamang na isa siyang Palace King ng Heaven-defying faction. Dahil iyon ang kaso, lumaban ka. Agad na tumahol si Zhao Feng. Kung kaharap lang nila ang mas mabagal na Bame Inghui, malaki ang tsansa nilang makatakas. Ngunit ang Divine Emissary na nakasuot ng puting damit ay may linya ng light rays, kaya malamang na mahirap siyang itapon. Kaya, ito ay mas mahusay na upang labanan at mabilis na pangalagaan ang mga taong ito. Swish! Ang Twilight Valley ay bumaril patungo sa puting damit na Divine Emissary, na nag-activate ng kanyang light rays na bloodline. Siya ay may matinding pagkamuhi para sa Heaven-defying faction, at lubos niyang kinasusuklaman ang mga miyembro ng Heaven-defying faction na may bloodline na light race. Whoosh!
Whoosh! Whoosh! Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay, tinawag ang kanyang tatlong combat clone. Zhao Kong, Zhao Wang, at Zhao Wan. Sa labanan sa Light Race Divine Kingdom, napatay ni Zhao Fang ang dalawang Third Heaven God Lords at ilang Second Heavens, umani ng malawak na ani ng mga mapagkukunan. Gumamit lamang si Zhao Fang ng napakaliit na halaga ng mga mapagkukunang ito, ipinasa ang natitira sa kanyang mga clone, ang Black Destruction Dragon, ang maliit na pas ang magnanakaw, at ang iba pa sa kanyang mga nasasakupan. Kaya, ang kanyang mga subordinate ay naging mas malakas din. Sumama si Xin Wuang sa mga clone ni Zhao Fang upang harapin ang tatlong Palace Kings. Si Zhao Fang ay lumaban kay Beiming Hui. Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Primal Chaos na enerhiya at umabant. Ngumuso si Beiming Hui at nagpaputok ng bola ng enerhiya ng Primal Chaos kay Zhao Fang. Ang pagkakita sa isang taong dati ng mahina ngayon ay kasing lakas niya at nagtataglay ng parehong Primal Chaos na enerhiya ay nag-iwan sa puso ni Beiming Hui na kumukulo sa pangit na damdamin. Boom! Bang! Crash! Sa isang segundo, nagpalitan ng 10 suntok ang dalawa, mga alon ng enerhiya ng Primal Chaos na tumatama sa kanilang paligid. Ang mga bundok ay gumuho at ang lupa ay nawala. Naghiwalay ang dalawa at nagpahinga ng ilang sandali. Napakalakas. Ang kanyang Primal Chaos na enerhiya ay kapareho ng sa akin, ngunit mayroon din siyang Tribulation Lightning Energy. Tinitigan ni Beiming Hui si Zhao Fang ng masama. Siya ay orihinal na naniniwala na siya ay may kakayahang talunin si Zhao Fang, ngunit sa katunayan, siya ay nasa likurang paa sa kanilang labanan. Chaos Origin Lock. Itinulak ni Beiming Hui ang kanyang palad pasulong, nagpapadala ng mga daloy ng enerhiya ng Primal Chaos na umiikot sa paligid ni Zhao Fang. Minsang ginamit ni Beiming Hui ang parehong hakbang na ito para makuha si Zhao Fang. Primal Chaos Lightning Vortex. Inilabas ni Zhao Fang ang kanyang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies, na agad na bumubuo ng isang itim na butas na pumutok sa kidlat. Kaboom! Hiss! Mabangis na nagbanggaan ang dalawang makapangyarihang Primal Chaos na enerhiya. Ang enerhiya ng Primal Chaos ng Beiming Hui ay nagkaroon ng anyo ng isang madilim na halo na sinusubukang kurutin ang paligid ng Zhao Fang, ngunit sa loob ng Primal Chaos Lightning Vortex, si Zhao Fang ay parang porcupine. Hindi lang kaya niyang ipagtanggol, kaya niyang umatake. Ang dalawang enerhiya ng Primal Chaos ay nagpatuloy sa pag-aaway, ang kanilang kapangyarihan ay nakakasira sa nakapalibot na espasyo. Sa huli, ang enerhiya ng Primal Chaos ng Beiming Hui ay naubos, at nabigo itong basagin ang depensa ni Zhao Fang. Paano naging ganito? Hindi gustong tanggapin ni Beiming Hui ang resultang ito. Primal Chaos Lock. Kasabay nito, ang Primal Chaos Lightning Vortex ni Zhao Fang ay nagbago sa hindi mabilang na magulong daloy ng enerhiya na nagsimulang umikot sa paligid ng Beiming Hui. Natutunan ko rin ang paglipat na ito. Malamig ang kanyang mga mata, pinagdikit ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay. Ang magulong agos ay nagsimulang umikot, naging isang singsing na nagsimulang unti-unting sumikip. Chaos Heaven Wave. Si Beiming Hui ay nagpalibot ng kanyang Primal Chaos na enerhiya at nagpakawala ng isang alon ng distorted na enerhiya. Boom! Bang! Isang butas ang nasuntok sa Primal Chaos Lock, ngunit mabilis itong naayos. I-lock. Tumawag si Zhao Fang. Ang magulong daloy ng enerhiya ay biglang sumikip, na nagsara sa loob ng Beiming Hui. Paano naging ganito? Medyo natulala si Beiming Hui. Ginamit niya ang hakbang na ito laban kay Zhao Fang at nabigo, at ngayon, gumagamit si Zhao Fang ng katulad na hakbang para ikulong siya. Hindi ako matatalo sa iyo. Sumigaw si Beiming Hui, ang kanyang katawan ay sumabog na may magulo at primal bloodline energy. Boom! Ang bloodline energy na ito ang naging dahilan ng unti-unting pagdilim ng kanyang katawan. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay biglang nawala, napalitan ng isang madilim na ulap. Matapos ay activate ang kanyang bloodline, nagpakawala si Beiming Hui ng mas malakas na primal chaos na enerhiya na nagbigay daan sa kanya na makawala sa primal chaos lock ni Zhao Fang. Ang bloodline ng Heaven Mending Race. Ang kalidad at kapangyarihan ng kanyang primal chaos na enerhiya ay parehong nakatanggap ng napakalaking tulong.
Hindi napigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga bilang papuri. Ngunit ang bloodline ng heaven-mending race ng Beiming Hui ay bahagi rin ng kanyang mga kalkulasyon. Hindi pa ginamit ni Zhao Feng ang kanyang buong lakas ngayon, at marami pa siyang nakalaan na galaw. King of Gods, Kabanata 1517. Sunod-sunod na pagpatay sa mga Palace King. Chaos Heaven Wave. Matapos ay activate ang kanyang heaven-mending race bloodline, lumakas ang fighting power ni Beiming Hui. Itinulak niya ang isang kamay pasulong, nagpakawala ng isang alon ng madilim at baluktot na enerhiya. Walang takot, lumipad si Zhao Feng upang salubungin ito. Ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay namamaga sa kapangyarihan at dumobol ang laki. Boom! Bang! Ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang espada, at pagkaraan ng ilang sandali ng pagkapatas, nagtagumpay siyang maputol ang alon ng enerhiya. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Lightning Law, pinatataas ang kapangyarihan ng kanyang Tribulation Lightning Energy upang madagdagan ang kakayahan ng kanyang sword na mapanira. Lightning Law. Nagulat si Beiming Hui. Hindi niya inaasahan na hindi lang isang space-time law ang naintindihan ni Zhao Feng kundi isang lightning law din. Sa sandaling ito, swish! Isang silver gray na guhit ang lumitaw sa likod ng Beiming Hui at inatake siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Nanlamig ang mga mata ni Beiming Hui. Ang heaven-mending race ay sensitibo sa lahat ng uri ng enerhiya. Bukod dito, si Beiming Hui mismo ay isang third heaven god lord. Naramdaman niya kaagad ang palihim na pag-atake ng maliit na magnanakaw na pusa. Buzz! Ang enerhiya ng Primal Chaos ay namuo sa likod ng Beiming Hui sa isang madilim at matibay na pader. Ang maliit na ang magnanakaw ay karaniwang mahihirapang makalusot sa mga depensa ng isang Third Heaven God Lord, ngunit sa sandaling ito, ang katawan ng maliit na magnanakaw na pusa ay naging kasing itim na parang anino, at pagkatapos ay nahati ito sa iba't ibang batis. Nagumagalaw sa madilim na pader na iyon. Ang apat na madilim na batis na ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap maramdaman at magkapareho rin. Isang lihim na bloodline art ng Shadow Race. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Sa digmaan sa pagitan ng Spiritual Race at Blazing Gold Race, nakipaglaban si Zhao Feng sa Ancient God Shadow Death ng Shadow Race. Pagkatapos noon, nakipaglaban siya sa Shadow Stream Peak, na ang mga miyembro ay gumamit ng maraming malalakas na kasanayan ng Shadow Race. Kapla Ash. Ang apat na malabong batis ay naging apat na itim na maliit na ang magnanakaw. Bawat isa sa kanila ay bumuo ng isang itim na saber at nilaslas ang mga ito sa katawan ni Beiming Hui. Sa malapitan, ang nakakatakot na pag-atake ng Shadow Race ay tumama ng halos kaagad. Hiss! Humirit sa sakit si Beiming Hui nang lumitaw sa kanyang katawan ang apat na sugat na napakahirap gamutin. Itinuon ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata sa sugat ni Beiming Hui at bumulong sa gulat. Ang kapangyarihan ng bloodline ng Destruction Dragon Race. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang maliit na ang magnanakaw na gumamit ng bloodline na kapangyarihan ng isang nangungunang 10 sinaunang lahi. Marahil ito ay dahil sa Black Destruction Dragon. Total madalas silang dalawa ang magkasama. Bagamat hindi ito kompletong kopya ng kapangyarihan ng Destruction Dragon Race, isa na itong hindi kapani-paniwalang gawa. Itong Heaven's Legacy Cat, ito talaga. Si Beiming Hui ay natigilan ng walang kapantay. Ang ordinary Heaven's Legacy Cats ay mayroon lamang bloodline ng Heaven's Legacy Race at hindi mga makapangyarihang mandirigma. Para sa mga Heaven's Legacy Cats na inilagay sa Ancient Race Duplication Plan, sila ay mamamatay sa kabiguan o makukuha ang Ancient Race Bloodline. Gayunpaman, ginamit ng ang ito ang mga kakayahan ng ilang iba pang sinaunang bloodline. Ano ang nangyayari dito? Swish! Ginamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para maningil at maglaslas gamit ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Crash! Ang sagupaan ng enerhiya ng Primal Chaos ay naging sanhi ng pagyanig at pagdaing ng espasyo mismo. Ang mga pinsalang dulot ng maliit na ang magnanakaw ay may epekto sa kalagayan ni Beiming Hui. Bukod dito, ang mga kakayahan sa pagmamasid ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nagbigay daan sa kanya na makita ang mga pag-atake at depensa ni Beiming Hui at idagdag ang mga sugat ni Beiming Hui. Mamatay! Sumigaw si Beiming Hui,
Isang maitim na fragment ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Habang hawak ni Bame Inghui ang fragment na ito, ang kapangyarihan at kalidad ng kanyang primal chaos na enerhiya ay umabot sa ibang antas at nagsimulang maglabas ng napakalaking pressure. Ang fragment ng ancestral artifact. Nagulat si Zhao Feng. At ang Bame Inghui ay malamang na hindi may hawak na anumang ordinaryong fragment ng ancestral artifact, ngunit isang fragment ng ancestral artifact na pag-aari ng Heaven Mending Race. Chaos Heaven Shattering Slash. Inilipat ni Bame Inghui ang fragment ng ancestral artifact, na nagpakawala ng nakakatakot na shockwave ng enerhiya ng Primal Chaos. Ang malawak na alon ng enerhiya ng Primal Chaos ay kinain ang lahat ng enerhiya sa dinadaanan nito habang umaatungal ito patungo kay Zhao Feng. Sa fragment ng ancestral artifact, ang mga pag-atake ng Primal Chaos ng Bame Inghui ay malamang na isang hiwa sa itaas ni Zhao Feng. Dahil iyon ang kaso, ipaparanas ko sa iyo ang kapangyarihan ng Dream God Eye. Si Zhao Feng ay hindi natakot. Sa kanyang kaliwang mata, ang Tribulation Lightning at Primal Chaos na enerhiya ay nagsimulang magpulso at mag-fuse. Primal Chaos Lightning Sword. Isang maitim na espada na dumadagandong na may kidlat ang lumabas sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Swish. Bagamat tila mabigat, ang kidlat na espadang ito ay mabilis na tumagos sa kalangitan. Pagsasama-sama ng Primal Chaos na enerhiya at Tribulation Lightning Power sa isang eye bloodline technique. Nagulat si Bame Inghui. Ginagamit niya ang fragment ng ancestral artifact para palakasin ang kanyang Primal Chaos energy. Samantala, ginagamit ni Zhao Feng ang Ninth God Eye para palakihin ang kapangyarihan ng kanyang Primal Chaos energy. Boom! Bang! Ang madilim na kidlat ay agad na tumagos sa magulong alon ng enerhiya, at ang divine power ay kumalat palabas at sinira ang paligid. Ngunit nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang lahat at napansin kung ano ang nangyayari sa punto ng impact. Ang espadang iyon ng madilim na kidlat ay tumama sa isang puwang sa alon ng enerhiya. Ang Primal Chaos Lightning Sword ay mabilis na lumipad palabas ng shockwave. Ang Primal Chaos Lightning Sword ay mas nakatutok. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng nakakapinsalang kakayahan, ang kakayahang Primal Chaos na ito ay maaaring hindi maihahambing sa pag-atake ni Bame Inghui, ngunit ang kapangyarihan ng Primal Chaos Lightning Sword ay nakatuon sa isang punto, na nagbibigay dito ng higit na kakayahang tumusok. Hindi. Naalarma na tumawag si Bame Inghui. Ang malakas na pag-atake na ginawa niya gamit ang fragment ng ancestral artifact ay binasag pa rin ni Zhao Feng. Swish. Sa isang pagsabog ng kidlat, isang madugong butas ang nasuntok sa dibdib ni Bame Inghui. Ang eye bloodline technique na bersyon ng Primal Chaos Lightning Sword ay lubhang nakakapinsala din sa kaluluwa. Agad na naramdaman ni Bame Inghui na manhid ang kanyang kaluluwa. Samantala, patuloy na inatake ni Zhao Feng ang Bame Inghui gamit ang kanyang mga espada. Boom! Bang! Crash! Ikinaway ni Bame Inghui ang kanyang kamay, na nagpatawag ng malawak na alon ng Primal Chaos na enerhiya upang harangan ang pag-atake ni Zhao Feng. Dreamification. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Dream Origin Eye Bloodline Technique. Ang pinagmulan ng enerhiya ay lumabas sa kanyang kaliwang mata, na nagpakawala ng malalawak na ulap ng panaginip na ambon. Sa isang iglap, lahat ng bagay sa paligid ni Zhao Feng ay natabunan ng parang panaginip na kulay. Mamatay. Muli namang inatake ni Zhao Feng ang Bame Inghui. Sa pagkakataong ito, ang mga depensa ni Bame Inghui, na pinahina ng Dreamification, ay madaling nabasag. Crack! Isang bolt ng Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya ang bumalot sa dibdib ni Bame Inghui. Lumipad siya pabalik, nagsusuka ng dugo. Ang kapangyarihan ng Ninth God Eye. Naramdaman ni Bame Inghui na ang nakakasilaw na kulay na nagpinta sa mundo ay patuloy na nauubos sa kanyang lakas at pinupuno ang kanyang isip ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Swish! Biglang umatras si Bame Inghui. Ilang beses na niyang nakita si Zhao Feng na gumamit ng Dreamification at naunawaan niya ito. Sa kanyang mabibigat na pinsala, kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban kay Zhao Feng habang apektado ng Dreamification, siya ay nasa matinding panganib. Kaya, pinili ni Bame Inghui na pansamantalang umatras at ilabas ang labanan. Kumpiyansa siya na hindi mapapanatili ni Zhao Feng ang Dreamification magpakailanman. Ngunit sa pagtataka ni Bame Inghui,
hindi siya hinabol ni Zhao Fang. Swish! Tumalikod si Zhao Fang at bumaril patungo sa God Lord Tyrant Dragon, God Lord Heavenly Solitude, at sa itim na babae. Ang kanilang layunin ngayon ay tumakas, hindi lumaban hanggang kamatayan. Dahil pinili ni Bame Inghui na umatras, si Zhao Fang ay natural na hindi matibay na humabol. Bukod dito, si Bame Inghui ay isang Third Heaven God Lord at ang Heaven Mending race na bloodline na dalubhasa sa depensa. Ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing hirap o higit pa sa pagpatay kay Yu Liuping. Boom! Bang! Crash! Ang tatlong clone ni Zhao Fang at si Xin Huang ay nasangkot sa matinding labanan sa tatlong Palace Kings. Kahit na ang sitwasyon ay isang pagkapatas, ito ay medyo disente sa pananaw ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tatlong clone ay nasa Second Heaven o sa ibaba. Papatayin muna kita. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa God Lord Heavenly Solitude. Ang God Lord Heavenly Solitude ang isa sa trio na ito na pinakakilala ni Zhao Fang, at siya rin ang pinakamahina. Swish! Si Zhao Fang ay bumaril patungo sa God Lord Heavenly Solitude sa isang pilak na guhit ng liwanag. Ano? Natigilan ang God Lord Heavenly Solitude. Talagang nagawa ni Zhao Fang na talunin ang Divine Emissary na si Bame Inghui. Ngunit ang sensasyon ng napipintong kamatayan na tumatama sa kanyang isipan ay hindi nagbigay ng mas mahabang panahon sa Panginoong Heavenly Solitude para mabigla. Death Vortex. Inactivate ng God Lord Heavenly Solitude ang kanyang Eye of Death, na nagpakawala ng itim na vortex na puno ng enerhiya ng Death Law, na naging dahilan upang ang lahat ay mauna sa kamatayan at pagkabulok. Ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, maging ang kamatayan ay kailangang sumuko. Boom! Bang! Isang alon ng Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya ang pumutok sa Death Vortex at nagpatuloy. Nanginag sa takot ang buong katawan ng God Lord Heavenly Solitude sa tanawing ito, at nagsimula siyang tumakas. Gayunpaman, ang alon ng enerhiya na ito ay kumilos ng napakabilis para makaiwas ang God Lord Heavenly Solitude. Boom! Plush! Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Wave ay humampaz. Naputol ang kanang braso ng God Lord Heavenly Solitude. Ang matinding sakit ay naging dahilan ng pagsigaw niya at pagsigaw. Sa pag-ataking ito, kukunin ko ang buhay ng aso mo. Bago pa makabawi ang God Lord Heavenly Solitude, dumating si Zhao Fang, punong-puno ng intensyong pumatay ang kanyang boses. Isang alon ng Primal Chaos Tribulation Lightning na mas malakas kaysa sa huling umuungol. Boom! Bang! Sumabog ang katawan ni God Lord Heavenly Solitude, lubos na dinurog ng walang hanggan na Primal Chaos at Tribulation Lightning energies. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 2 segundo. Zhao Fang, tumigil ka. Galit na umungal si Bame Inghui habang sumugod siya. Primal Chaos Lightning Sword. Ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at nagpaputok ng isang espada ng kidlat. Nanginag si Bame Inghui at umiwas sa gilid. Kaplaash. Ngunit ang Primal Chaos Lightning Sword ay sadyang napakabilis at nagawa pa ring tumagos sa kanyang kanang balikat. Ang Primal Chaos Lightning Sword ay parehong mabilis at makapangyarihan. Ang mga pinsala ni Bame Inghui ay muling lumala, at ang takot ay humawak sa kanyang puso. Ikaw na ang mamamatay. Ang mga mata ni Zhao Fang ay napako sa kalapit na God Lord Tyrant Dragon. Hindi. Iligtas mo ako, Divine Emissary. Kamakailan lang ay pinanood niya si Zhao Fang na patayin ang God Lord Heavenly Solitude, at ngayong ibinaling na ni Zhao Fang ang kanyang atensyon sa kanya, nabigo ang tapang ng God Lord Tyrant Dragon at agad siyang humingi ng tulong kay Bame Inghui. Nabaluktot ang mukha ni Bame Inghui sa pag-aalinlangan at sakit. Zhao Fang, maglakas loob ka. Galit na dumura si Bame Inghui habang ina-activate niya ang kanyang ancestral artifact fragment at naghahanda na salakayin si Zhao Fang. Hindi siya nang ahas na lumapit kay Zhao Fang, ngunit maaari pa rin niyang matakpan si Zhao Fang sa pamamagitan ng pangmatagalang pag-atake. Primal Chaos Lightning Vortex. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy sa napakaitim na Primal Chaos Lightning Vortex. Boom! Bang! Crash! Ang malakas na pag-atake ni Bame Inghui ay bumagsak, ngunit sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang buong kapangyarihan sa depensa, nagawang harangin ito ni Zhao Fang. Nakahinga ng maluwag ang God Lord Tyrant Dragon,
Ngunit sa sandaling ito, isang kidlat ang bumaril mula sa kidlat na vortex. Iyon ay nakatuon ang God Lord Tyrant Dragon sa kidlat na iyon at napagtanto na ito ay isang espada na gawa sa baluktot na enerhiya na kumakaluskos ng kidlat. Hindi ba ito ang Primal Chaos Lightning Sword na tumagos sa balikat ni Beiming Hui? Kapla Ash. Sa oras na napagtanto ito ng God Lord Tyrant Dragon, ang Primal Chaos Lightning Sword ay tumagos na sa kanyang ulo. Bang! Sumabog ang katawan ni God Lord Tyrant Dragon, itim na apoy na nagliliyab. Madarama ng isang tao na ang God Lord Tyrant Dragon ay nasa kanyang huling hininga. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay miyembro ng 9th rank Destruction Dragon Race, na nagtataglay ng Destruction Dragon Body, ang God Lord Tyrant Dragon ay agad na napatay. Swish! Ngunit ginamit ni Xin Wuang ang pagkakataong ito para mag-charge, ang kanyang napakalaking palad ng 5 elements energy ay lubos na pinapatay ang itim na apoy. Sa oras na ito, 2 sa 3 Palace King ang napatay. Tanging ang itim na babae lamang ang naiwan, at siya ay natakot sa kanyang talino at nalilito kung ano ang gagawin. King of Gods, Kabanata 15:18. Pagpatay sa isang Divine Emissary. Ang lalaking nakasuot ng puting damit na nakikipaglaban sa Twilight Valley ay nakita kung ano ang nangyayari sa kabilang larangan ng digmaan at natigilan sa pagkabigla. Si Beiming Hui ay isa sa mga mas malakas na Divine Emissaries, ngunit siya ngayon ay malubhang nasugatan, at 2 sa 3 Palace Kings ay namatay na, kasama ang natitirang itim na babae sa matinding panganib. Beiming Hui, anong nangyayari? Alarma na sigaw ng lalaking nakaputing damit. Natahimik si Beiming Hui, hindi alam ang sasabihin. Ang kailangan lang nilang gawin ay hawakan si Zhao Feng hanggang sa dumating ang Protector, kung saan maaayos ang lahat, ngunit matapos makita si Zhao Feng na naging napakalakas at nagtataglay ng parehong uri ng enerhiya ng Primal Chaos gaya ng kanyang sarili, nakalimutan ni Beiming Hui ang kanilang orihinal na layunin. Siya ay naiinip at sinubukang talunin si Zhao Feng upang patunayan ang kanyang sarili. Sa bandang huli, siya ang binigyan ng isang malungkot na pagkatalo. Maaaring sabihin ng isa na siya ang nag-iisang lumikha ng sitwasyong ito, ngunit para sa Beiming Hui, lahat ito ay dahil kay Zhao Feng. Primal Chaos God Burial. Sumisigaw si Beiming Hui habang sinusunog niya ang kanyang dugo at divine power. Boom! Itinulak niya ang 2 palad pasulong, nagpakawala ng malalawak na alon ng enerhiya ng Primal Chaos. Ang napakaraming enerhiya ng Primal Chaos na ito ay natipon sa ibaba ng Zhao Feng, na bumubuo ng isang Primal Chaos Vortex na nagsagawa ng malakas na paghila na nagdrag sa lahat ng enerhiya sa mundo. Dahil siya ay nasa itaas mismo ng vortex, naramdaman ni Zhao Feng ang pinakamalaking paghila sa lahat. Habang ang Primal Chaos Energy Vortex na ito ay kumonsumo ng enerhiya, patuloy itong lumawak at tumaas paitaas. Parang gusto nitong ilibing si Zhao Feng sa loob. Buzz! Agad na na-activate ni Zhao Feng ang kanyang 3 fragment ng Ancestral Artifact, na nagpapadala ng wave ng spacetime energy sa vortex. Ang malakas na spacetime energy na ito ay lubos na humadlang sa vortex. Ang Primal Chaos Vortex ay unti-unting humina, ang bilis ng pag-ikot nito ay bumagal. Samantala, pinutol ni Zhao Feng ang ilang alon ng enerhiya gamit ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Sa isang iglap, naputol ang Primal Chaos Vortex. Nang makita ito, umatras muli si Beiming Hui. Siya ay nasugatan ng husto at ginamit lang niya ang kanyang pinakamakapangyarihang Bloodline Art, ngunit nabigo pa rin siyang saktan si Zhao Feng. May pagkakataon pa na mapatay siya ni Zhao Feng. Sa kabilang panig, ang natitirang Palace King ay napapaligiran ng 3 clone ni Xin Wuang at Zhao Feng, na hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Ilang sandali pa, napatay ang itim na babae. Dahil dito, patay na ang 3 Palace Kings. Patayin. Lumingon si Zhao Feng sa pakikipaglaban ng Twilight Valley sa Divine Emissary na may puting damit. Hanggat kaya nilang pangalagaan ang Divine Emissary na may bloodline na light race, lahat sila ay ligtas na makakaalis. Hindi. Paano ito mangyayari? Naramdaman ng lalaking nakasuot ng puting damit ang maraming enerhiya na mabilis na lumalapit at namutla. Time Prison. Agad na dinobol ang pagsisikap ng Twilight Valley.
Wala siyang ibang gusto kundi putulin ang mga miyembrong ito ng Heaven's Legacy race na may implanted na mga bloodline ng Light race. Buzz. Lumitaw ang mga ethereal na puting ilaw sa paligid ng lalaking nakasuot ng puting damit, na umaabot at kumukonekta sa isang puting hola. Kung ang isang normal na tao ay nahuli sa hola na ito, walang alinlangan na sila ay kikilos ng kasing bagal ng pagong. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay may blue dye ng light race at mayroong kanyang light law at time energy. Siya ay lubos na lumalaban sa pamamaraang ito. Boom! Bang! Crash! Paulit-ulit niyang itinulak ang kanyang mga palad, at ang kanyang malakas na enerhiya sa oras ay nagtagumpay sa paglabag sa time prison. Ngunit ito ay bumili ng sapat na oras para dumating sina Zhao Feng at Xin Wuang. 5 Elements Law Shattering Palm. Inilabas ni Xin Wuang ang isang palad, nag-iipon ng enerhiya ng 5 elements sa isang napakalaking 5 kulay na palad na kumulog mula sa langit. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang braso, ibinato ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa kanyang kamay. Ginamit din ng kanyang mga clone ang sarili nilang eye bloodlines para salakayin ang lalaking nakasuot ng puti. Boom! Bang! Crash! Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay agad na nilamon sa mga pag-atake, ngunit hindi ito nakagawa ng malaki sa lalaking nakasuot ng puti. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa light race at may time body, na lubhang lumalaban sa lahat ng uri ng enerhiya. Swish! Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay lumabas mula sa nakakatakot na pagsabog na iyon. Beim Inghui, anong ginagawa mo? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan na darating kapag nabigo ang misyon na ito? Agad na sigaw ng lalaking nakaputing damit. Sa kanyang pananaw, kasalanan ni Beim Inghui ang lahat kung bakit sila nasa ganitong sitwasyon. Ang mga kahihinatnan. Nanginginig si Beim Inghui. Nasa huling yugto na ang plano ng Heaven Lord. Siya ay lubos na nakatuon sa bagay na ito at lubos na umaasa na makuha ang Ninth God Eye. Kung ang misyon na ito ay nabigo dahil sa kanya, ang mga kahihinatnan ay maaaring mas nakakatakot kaysa kamatayan. Nang maisip niya ito, huminga ng malalim si Beim Inghui at lumingon sa grupo ni Zhao Feng. Kinailangan niyang ipagpaliban ang mga ito hanggang sa dumating ang Protector. Brother Xin, mangyaring ihinto sandali ang Beim Inghui. Tumawag si Zhao Feng. Si Beim Inghui ay lubhang nanghina sa kanyang mga pinsala. Ang tatlong clone ni Xin Wuang at Zhao Feng ay malamang na hindi magkakaroon ng malaking problema sa pagpigil sa kanya. Senior Twilight Valley, tayo na. Agad na tumahol si Zhao Feng. Napakabilis ng lalaking light race na nakasuot ng puting damit. Kung hindi siya nasaktan o namatay, mahihirapan silang makatakas. Time Blade. Ang Twilight Valley ay umiwas gamit ang kanyang palad, nagpapadala ng napakaraming ethereal white blades na tila isang walang hangganang puting ilog. Swish! Hinawakan ni Zhao Feng ang isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword at umahan para sa malapitang labanan. Mamatay! Umungal ang lalaking nakasuot ng puting damit, ikanaway ang magkabilang braso at pinakawalan ang dalawang malalaking talom ng enerhiya ng oras. Ang mga talom na ito ay nagdala ng katahimikan saan man sila dumaan, na tila nag-freeze kahit na ang espasyo mismo. Nang makita ito, bumuo si Zhao Feng ng dalawang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords at inihagis ang mga ito pasulong. Boom! Bang! Crash! Ang mga talom ng oras ay bumangga sa Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Habang sumasabog ang mga enerhiyang ito, nalikha ang pagbaluktot ng ipinagbabawal na enerhiya sa punto ng epekto. Napakalakas ng enerhiya ng Primal Chaos. Hindi nakakagulat na natalo ang Beim Inghui. Naalarma ang lalaking nakasuot ng puting damit. Ngayon lang niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit nauwi pa rin siya sa pagkawala ng bahaging ito. Samantala, isang kakilakilabot na Primal Chaos na bagyo ang humahampas sa kanya. Whoosh! Whoosh! Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay naglabas ng sunod-sunod na bola ng time energy para iwaksi ang bagyong ito. Ngunit sa sandaling ito, isang nakasisilaw na kidlat ang bumaril mula sa gitna ng bagyo. Swish! Sa isang iglap, isang Primal Chaos Lightning Sword ang bumaril patungo sa lalaking nakasuot ng puti. Napakabilis. Ngumisi ang lalaki. Masyadong mabilis ang eye bloodline technique ni Zhao Feng. Sa oras na may napansin siyang kakaiba,
Nasa harapan na niya ang pag-atake. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay nagpakawala ng time energy para maapektuhan ang pag-atake ni Zhao Feng habang sinusubukan ding tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Kalmadong pinanood ni Zhao Feng ang lahat ng ito mula sa malayo. Halos magarantya niya ang 100% katumpakan sa kanyang Primal Chaos Lightning Swords, ngunit iba ang mga bagay nang ang kanyang kalaban ay miyembro ng Light Race. Maaaring pabagalin ng time energy ng Light Race ang pag-atake ng kalaban habang pinapataas din ang sariling bilis. Ito ay hindi para sa walang dahilan na sila ay kilala bilang ang pinakamabilis sa 10,000 ancient races. Ngunit ang Ninth God Eye ni Zhao Feng ay mayroon ding batayan para sa reputasyon nito. Bilasan mo. Sumuntok. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang origin energy at thought power at itinoon ang mga ito sa isang ideya. Nakatuon ang kanyang kaliwang mata sa Primal Chaos Lightning Sword. Ang tanging hiling niya ay tamaan ng espada ang lalaking nakasuot ng puti. Agad na na-activate ang kakayahan ng realization. Habang nag-evolve ang kanyang God Eye at tumaas ang kanyang cultivation, lumakas at lumalakas ang thought power ni Zhao Feng, gayon din ang kanyang kakayahan sa realization. Swish! Ang pag-atake na orihinal na maliit ang pagkakataon na tamaan ang lalaking nakasuot ng puti ay biglang nagbago ng takbo at bumilis. Ano? Namutla sa hindi makapaniwalang lalaking nakasuot ng puting damit. Karaniwan, ang mas mabilis na pag-atake ay, mas mahirap na baguhin ang kurso nito, ngunit nakita niya ngayon ang kakaibang tanawin na ito sa kanyang sariling mga mata. Hindi lang nagbago ang kurso ng Primal Chaos Lightning Sword, ngunit bumilis pa ito. Ito ay simpleng walang katotohanan. Kaplaash. Ang Primal Chaos Lightning Sword ay tumusok sa dibdib ng lalaki. Kahit na ang isang time body ay hindi naging maayos laban sa pagpasok ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning. Kasabay nito, dumaong ang Blade of Time ng Twilight Valley, na tumama sa ethereal na katawan ng lalaking nakasuot ng puting damit. Primal Chaos Lock. Itinulak ni Zhao Feng ang dalawang kamay pasulong, na nagpakawala ng napakaraming enerhiya ng Primal Chaos. Ang enerhiya ng Primal Chaos na ito ay napalitan ng hindi mabilang na magulong agos na ganap na nakapalibot sa lalaking nakasuot ng puting damit. Hindi. Nang makabawi ang lalaking nakasuot ng puting damit mula sa mga pag-atake ni na Zhao Feng at Twilight Valley, natuklasan niyang nakulong na siya. Eye Lock. Pinagdikit ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay, at ang magulong enerhiya ay agad na sumikip sa isang bola na ganap na tumakip sa lalaking nakasuot ng puting damit. Buzz. Buzz. Ipinikit ng lalaking nakasuot ng puti ang kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay sumabog ng nakakasilaw na liwanag, na nagmumula sa malalakas na alon ng enerhiya ng oras. Zhao Feng, tatakas siya. Nagbabala ang Twilight Valley. Ang time body ng light race ay medyo kakaiba. Kapag ang isa ay gumamit ng isang bloodline secret art, ang isa ay naging may kakayahang dumaan sa lahat ng pisikal na bagay. Natural na hindi siya mahawakan ng Primal Chaos Lock. Siyempre, ito ay pangunahin dahil ang lumalamon na katangian ng enerhiya ng Primal Chaos ay walang gaanong epekto sa enerhiya ng oras. Kung hindi, mas mababa ang tsansa ng lalaking nakasuot ng puting damit na makalaya. Hindi siya magtatagumpay. Nakatuon si Zhao Feng habang sinimulan niyang i-circulate ang origin energy. Gumawa siya ng dream dimension sa kanyang isipan. Intrusive dream. Habang nakatutok ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa lalaking nakasuot ng puting damit, nagsimula itong magliwanag ng napakalaking paghila. Agad na naramdaman ng lalaking nakasuot ng puting damit na hinihila ang kanyang isip, at nakita niyang imposibleng mag-concentrate sa paggamit ng kanyang lihim na sining. Samantala, patuloy na kinakain ng Primal Chaos Lock ang kanyang lakas. Kasabay nito ang pag-atake ng Twilight Valley. Ang mga pag-atake ng oras na ginamit niya ay maaaring dumaan sa Primal Chaos Lock at matamaan ang lalaking nakasuot ng puting damit. Kahit na ang kanilang kapangyarihan ay hamina, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Nanginginig at nanginginig ang katawan ng lalaking nakasuot ng puting damit. Sa isang tabi, ang kanyang isip ay hinihila ng intrusive dream ni Zhao Feng. Sa kabilang panig, ang Primal Chaos Lock ay unti-unting kinakain ang kanyang kapangyarihan. At sa lahat ng ito, kailangan pa niyang harapin ang mga pag-atake ng Twilight Valley. Dahil sa pressure sa tatlong panig,
Unti-unting nanghina ang lalaking nakasuot ng puting damit. Sa isang tiyak na punto, lumuwag ang kanyang isip, at hinayla siya sa dream dimension ni Zhao Fang. Hanggat ang isa ay nasa kanyang dream dimension, kayang patayin ni Zhao Fang kahit isang God King. Boom! Bang! Ang lalaking nakasuot ng puting damit sa loob ng Primal Chaos Lock ay hindi maipaliwanag na sumabog, namamatay kasama ang kanyang kaluluwa. Hindi. Divine Emissary Chang. Gulat na sigaw ni Bame Inghui. Hindi niya akalain na ang Divine Emissary Chang, kasama ang kanyang Light Race bloodline, ay papatayin ni Zhao Fang. Pumunta ka. Tumawag si Zhao Fang. Kung wala ang tulong ng Light Race Divine Emissary, hindi sila kayang pigilan ng matinding pinsalang si Bame Inghui. Agad na umatras ang mga clone ni Nazin Wuang at Zhao Fang at naghanda na umalis. Ngunit sa sandaling ito, ang buong mundo ay tila nagyelo habang bumababa ang napakalaking presyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong mundo ay kinulayan ng pula at nagninangas na apoy na nabuhay. Nasusunog ang lahat, maging ang lupa at hangin. Ang lahat ng mga tao sa loob ng rehiyong ito ay naramdaman din na malapit na silang magliyab. Ang pakiramdam na ito, God King. Naninigas ang mukha ni Zhao Fang. Katatapos lang nilang lutisin ang kanilang kasalukuyang suliranin at aalis na sana, at ngayon ay dumating na ang isang God King. Ito ba ay mga reinforcement mula sa Heaven-defying faction? Hindi ito ang Protector. Sa di kalayuan, naramdaman din ni Bame Inghui ang nakakapasong enerhiyang ito. Saan ka pupunta sa sobrang pagmamadali? May mahinang tawa. Ilang sandali pa, isang nakangiting elder ang lumitaw sa kanilang harapan, ang kanyang katawan ay nababalot ng walang hangganang apoy habang nakatingin sa kanila.